Nadakip ang dalawang suspect na wanted sa illegal na droga at pagpatay sa magkaiwalay na operasyon sa Bulacan at Pasig City. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa ereyang ito ng Bayugo, sakop ng Maykawayan, Bulacan, nadakip ng CIDG ang 41 taong gulang na negosyanteng wanted sa malawakang pagtutulak ng illegal na droga. Nakuha ng mga pulis mula sa kanya ang isang pistola. Ayon sa CIDG, Bulacan Provincial Field Unit, tubong Marawi ang suspect. At nang lumipat sa Bulacan, hinaluan umano nito ng illegal drug trade ang hanap buhay na pagpapautang. Nasa list po siya ng drug list ng Maykawayan. Siya po ay tinuturo ng very source ng illegal drugs. Meron siyang baril na nakuha din namin sa possession niya, sir. Isang caliber 45 loaded. Nakausap ng GMA Integrated News ang suspect. Lahat ng ginagawa sa amin, sa akin binibintang. Arestado naman sa Pasig ang isa pa sa pinaghahanap sa hiwalay na kaso ng pagpatay sa lungsod. This emanates from cases of dispute in illegal drug transactions. So we were able to arrest immediately upon the issuance of warrant of arrest. And his other cohort was already arrested in a few days. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay ng biktima. Pinasok to sa bahay nila mismo. Sinipa yung pintuan at pinagpuputukan itong ating biktima. Nadakip ang suspect ng matrace ng mga pulis ang galaw ng kinakasama nito. Pinilit namin na makakuha ng information, makakommunicate dito sa live-in partner niya. Until finally, nagkaroon kami ng magandang information tungkol sa movement niya. Wala pang pahayag ang suspect habang hinahanap pa ng mga pulis ang dalawang at large. Nagpapasalamat po kami at nabigyan po ng katarungan yung pagkamatay ng kapatid ko. Kung sino man po kayo, magpakita na po kayo sana para po sa ikakaano na lang po ng kapatid ko. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pag-amyenda sa rice tarification law ang kabilang sa pinag-usapan sa unang pulong ng House Speaker at bagong Senate President. Paigtingin pa ang kooperasyon sa pagpasa ng mga panukala, pero hindi na pag-usapan ang charter change. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa isang lugar sa Malacanang, ginanap ang unang pulong ng liderato ng Kamara at ng bagong liderato ng Senado kanina. Naroon sina House Speaker Martin Romualdez, bagong Senate President Chis Escudero, at majority leaders na sina Senador Francis Tolentino at Representative Manuel Jose Dalipe. Ayon kay Romualdez, nagkasundo sila ni Escudero na paigtingin ang kanilang ugnayan at kooperasyon sa pagpapasa ng mga panukalang isinusulong ng Administrasyong Marcos. It gives us the opportunity to align our priorities, being able to talk closely on what of the legislative measures we should prioritize and pass right away. So this is an opportunity for us, for both houses to deepen our working relationship with one another. So it's a good thing for us. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, nagkasundo silang tingnan ang proseso ng pagpapasa ng mga panukalang batas. Pangunahing tinalakay kanina ang pumasa na sa Kamara na amendment sa rice tarification law. Nasabi ng mga kongresista ay magpapababa sa presyo ng bigas at patuloy na tutulong sa mga magsasaka. Ayon sa Speaker, bukas ang Senado na aprubahan ito ang 20 prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, aprobado na lahat ng Kamara. Sa Senado, pending pa ang 10, kasama ang para sa National Citizen Service Training Program, Military and Uniformed Personnel Pension Reform, pagbuo sa Department of Water Resources and Services, at pag-amyenda sa Universal Healthcare Act. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, hindi nila napag-usapan ang charter change na isinusulong ng Kamara. Ang sabi ko sa kanila is, sa tagal ko sa Kongreso, bihira naman yung nabibito dapat na bill. Kasi ba't namin ipapasa kung alam naman namin para hindi sayang yung pagod? Magugunit ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na pabor siya sa economic charter change. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.
Lalo pang umabante ang proyektong magpapaikli ng biyaheng Laguna hanggang Pampanga sa 2 oras na lang. Isa pa kasing bahagi ng North-South Commuter Railway System ang sinimulan kanina. Ang target schedule ng first trip sa pagtutok ni Joseph Moro. Ito na ang hudyat ng tuloy-tuloy na paggawa sa 147-kilometer North-South Commuter Railway System o NSCR. Ang groundbreaking sa Banlic Depot sa Calamba, Laguna, isa sa 3 depot kung saan magpapark at kukumpunihin ang abot 60 tren ng NSCR. Pero iniisip rin ng DOTR kung pwede magdagdag ng mga locally made na tren tulad nito na gawa ng DOST. 60 to 70% cheaper. No? Malaking savings. Tatakbo ang tren sa 35 istasyon mula Calamba, Laguna hanggang sa Clark, Pampanga. Kung operational na ang NSCR, 2 oras lamang ang biyahe sa rutang yan. Mas maikli sa kasalukuyang 4 na oras. Kabilang sa dadaanan ng Santa Rosa, Laguna na binisita rin ng Transportation Secretary. 2023 nang tanggalin ang mga dating riles ng Philippine National Railways o PNR dito para palitan ng NSCR. Dito sa Santa Rosa sa Laguna, ginagawa ang ilang bahagi ng NSCR tulad ng mga kolum para sa mga elevated na mga riles para sa stasyon mula sa Calamba hanggang sa Alabang. Ayon sa DOTR, pinakamaaga na mapapakinabangan ang NSCR sa taong 2027. Biyaheng Valenzuela hanggang Clark muna ang target ng NSCR sa taong yan. Pag operational na, inaasahang makakabawas sa traffic ang NSCR. Gayun din ang LRT Line 1 extension na target gawing operational hanggang Parañaque ngayong 2024. Ang MRT-7 na target gawing operational mula North Avenue hanggang Lagro sa 2025. At ang Metro Manila Subway na inaasahang may partial operations sa taong 2029. Dadagdag sila sa kasalukuyang MRT, LRT Lines 1 at 2 at PNR Bicol. Tamang-tama dahil posibleng mas mataas na ang nawawala sa ekonomiya dahil sa traffic ngayon kumpara sa 3.2 bilyong piso noong 2017 batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA. It could reach up to 5 billion. Pag hindi natin na-solve itong problem natin sa traffic, the cost to us will be around 5 billion a day. No? 5 billion a day by siguro in another 5 years. No? Tinatayang 2.2 milyong pasahero ang makikinabang pag natapos ang lahat ng proyekto. Bibilis din ang biyahe ng mga produkto na magpapababa ng presyo. Be able to also implement yung ating Luzon Corridor, yung ating freight rail, no? That will really contribute to the development of the freight rail system, no? Which will benefit the economy. It will result to lower cost of logistics. Pag-aaralan naman muli ang Mindanao Railway Project mula Tagum, Davao del Norte hanggang Dico City, Davao del Sur. Kailangan pa itong hanapan ng pondo matapos hindi gumalaw ang inuutang sanang pondo sa China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming insidente ng microplastic ingestion o pagpasok sa katawan ng microplastics. Paano ba itong nangyayari? At ano-ano ang mga epekto nito? Nakatutok si Mariz Umali. Ika nga ng kasabihan, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Pero sa tindi ng polusyon ngayon, ang basurang itinapon mo, kakainin mo? Sa pag-aaral kasi na ginawa ng mga researcher ng Cornell University sa Amerika, lumalabas na kabilang ang Pilipinas, Malaysia at Indonesia sa 3 bansa sa buong mundo na may pinakamataas na insidente ng microplastic ingestion o yung pumapasok na microplastic sa katawan ng tao. Ang microplastic ay mga plastic particles na mas maliit kesa sa 5 mm gaya ng mga fiber, fragment o granule na nalilikha pag nadurog ang mga plastic. Kung saan karamihan sa mga pumapasok na plastic particle ay galing daw sa aquatic sources gaya ng isda at lamang dagat. 109 na bansa ang kasama sa pag-aaral kung saan napag-alamang ang Indonesia na siyang top consumer ng microplastic ay nakakakain ng aabot sa 15 gramo ng microplastic kada buwan.
Dito raw sa Pilipinas, wala pang pag-aaral na sumusukat sa human consumption ng microplastic. Pero hindi raw nangangahulugang dapat itong ipagsawalang bahala. Nangolekta kami ng 300 na talaba sa iba't ibang palengke sa buong Pilipinas, sa buong Luzon at saka Visayas. At nakita namin na 100% o lahat ng talaba na aming tiningnan ay positibo sa microplastics. Yung mga gantong klase ng ebidensya, nagsasabi na sa atin na kailangan siguro na nating mag-worry. Base sa tansya ng World Bank, ang Pilipinas ay kumukonsumo ng aabot sa 163 milyon na piraso ng sachet kada araw. At nakakadagdag daw ito sa abot sa 2.3 milyong tonelada ng plastic waste na napoproduce ng bansa kada taon. At alam niyo po ba na 28% lamang ng mga plastic resin na ito ang nare-recycle, habang ang lahat ng iba ay tinatapon na lang? Kung mas mataas yung populasyon mo na gumagamit ng plastic, may assumption na makakain mo din yung mga shavings mula doon. Pero paano nga ba pumapasok sa katawan ng tao ang microplastic? Meron tayong tinatawag na indirect ingestion. Bakit siya indirect ingestion? Kasi hindi natin kinakain yung mismong microplastics. Bagamat kinakain natin yung mga kumakain dun sa microplastics. Pwede rin daw siyang malanghap sa hangin. Ang pagkain o paglanghap ng microplastics may hindi magandang epekto sa kalusugan. Pwede mag-cause ng infection dahil nagkakaroon ng sugat yung mga cells o nagkakaroon ng sugat yung mga organs. May nakita silang mga posibleng effect sa ating intestinal lining dun sa mismong loob ng ating bituka dahil pag ang plastic ay pumunta doon, nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. Ibig sabihin ba, mamamaga yung bituka? Paalala ng mga eksperto, bawasan ang paggamit ng plastic o magkaroon ng green thinking. Kailangan din daw ng batas na maglalaan ng pondo para sa mas malalimang pag-aaral nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras.